Senator, ano ho ang inyong kaisipan dito sa nagiging ugali na ngayon? Kung nyo rin pong napag-aralan ito pong nagdaang approved budget natin, 2024, marami po ang mga proyektong hindi po natuloy, kagaya po ng ating train system, ng mga foreign assisted projects, simply because yung alokasyon o equity ng Pilipinas, hindi na ponduhan, inilagay sa ang program appropriations nga. Kaya po yan ang katwiran din kung bakit maraming mga proyektong importante na inutang na ho natin ang pera na hindi po natuloy, na delay because of this itong ugali na ito na inilalagay doon sa ang program appropriations. Nagiging ugali na po ba ito talaga ngayon sa inyo pong pananaw? Ted, sa pagkaalam ko, kung hindi natutuloy yung isang proyekto, ay dahilan sa ibang rason. Halimbawa, hindi nagkakasundo doon sa design ng proyekto. Halimbawa, hindi po nagkakaroon ng maayos na bidding. May mga question, ngunit hindi po dahilan sa walang item doon sa unprogrammed activities. May sapat po yan na authorization. Kung ulitin ko lang, pwede po mag-augment doon sa regular items. Halimbawa lang, sa trend, mayroon tayong inaasahan na sabi mo na may loan tayo sa Japan. Kung alisin mo po yung unprogrammed appropriation, mayroon pa rin regular item doon po sa budget para sa trend na pwedeng i-augment dahilan po sa loan proceed. Okay, opo. Pero di ho ba dapat laging may count dito ho kasi sa mga loan na ito, lagi naman pong supposed to be nga may appropriations para doon sa counterpart natin sa mga foreign assisted projects. At yan din po nga nabanggit sa isang budget hearing ni Secretary Bunoan at maging ng DOTR na dahil po sa napunta sa ang program appropriations, hindi po nakasiguro ng pondo ito kaya naging cause of delay. Yun ho yung nangyayari po, Senator? Sa aking nung nandun na po sa Congress, hindi po nangyayari yan na dahilan sa wala po sa unprogrammed appropriation na hindi natutuloy. Ulitin ko lang po, yung unprogrammed appropriation, unprogrammed project, kaya po unprogrammed dahil hindi po nakakasiguro na mai-implement. Parang abang lang po yan, nakaabang lang. Kaya po, pagbilang ng pamahalaan, kung ano man ang deficit pagkatapos ng budget, ay hindi po binibilang yung unprogrammed activities. Dahil po yung unprogrammed activities, pwede mo lang mapondohan kung mayroon kang certification from the National Treasury na available ang pundo. Kaya doon po sa auditing ko lang, dahil po binabantayan ng mga IMF at World Bank at doon sa practice po, binabantayan kung magkano ang ating deficit. Doon po sa pagbilang ng deficit under the proposed budget, hindi po kasama yung unprogrammed activities. Dahil po walang siguradong pundo ang pwede mong tingnan ang makuha doon. Yung regular items lamang po na suportado ng regular appropriation. Okay, sige po. Bago ko po ito lisanin itong paksang ito ng program appropriations, ano yung reaction dito po? Kasi yung Pantawid Pamilyang Pilipino program, nilagay po sa ang program appropriations ang halagang 50 billion pesos sa 4-piece. Yung 4-piece program ay mayroong batas po yan authorizing the continuation of the 4-piece program. Ulitin ko lang, may batas po yan, may 4-piece program law, hindi ko lang maalala ang number, pero may Republic Act yan. Kailangan yan kung magkaroon kailangan magkaroon ng pundo, hindi po sa program kundi sa regular item. Kaya po ginawa yan dahil sa yung pork barrel ay mayroong siguradong pundo po yan. Yung sa aking computation ay mga 62.7 billion ng pork barrel project. Yan po ay sa regular item at yan po ay siguradong mayroong pundo. Ngayon, paglilipat, pwede kasi hanapan nila ng pundo rito kaya inalis mo na yung pondo para sa 4-piece program nilagay sa unprogrammed fund. Sinabi ko nga kanina na yung unprogrammed activities na hindi sigurado ang pundo ay hindi po bilang doon po sa budget deficit. So para mas maintindihan po nating lahat, siniguro po nila na may pondo ang pork barrel pero hindi siniguro na may pondo ang 4-piece. Tama po yan, tumpak. Yan po ang pinakasimpleng explanation dito. Okay. Senator, sir, ito nung panahon po ninyo, no? Kayo po naging SP ho kayo for several times.
Hindi ho ba pag sinabi nating BICAM, as in hindi lang ito picture-picture, di ba? Magkadalawang panig, you discuss, you talk about the budget, and you deliberate. Bago po ito magkaroon ng version for ratification. Ano ang yung masasabi mo ngayon na sa report din po siguro na inyong nalalaman na itong BICAM na ito, photo up na lang practically, picture-picture, pero ang talagang nagtatrabaho dito ay ang tinagurian na lamang na small group. Tama po yan. Ayan po ay aminin ko, nung panahon ko nangyayari din yan na may small group. Ngunit yan naman, ang presumption natin, yung kapakanan ng bayan at ng taong bayan at ang kapakanan ng bansa, ang nangingibabaw. Kasi mahirap kasi, Ted, on the other side naman, kung 50 tao ang tumitingin sa budget, baka po abutan tayo ng 1 taon, hindi pa magkakasundo. Kaya po may tinatawag na small group na ino-authorize ng panel ng House at ng Senate. May small group na technically sila ang tumitingin kung ano ba ang shape nitong ating budget. Ulitin ko lang, yan po ay katotohanan, ngunit ang issue dyan dapat naman sa kapakanan ng bansa yung desisyon ng BICAM. Mahirap kasi, Ted, in a span of 3 or 4 days na yung 50 members ng BICAM ang siyang titingin. Kasi kanya-kanyang interest yan. Maniwala ka sa akin. Kanya-kanyang advocacy yan. Kaya kung may 50 advocacy, baka po hindi mo matapos sa 50 araw ang budget. Kaya ulitin ko lang, it becomes a necessity na may small group. Ngunit, ang nangyayari naman, sabi ko nga, dapat naman ang small group, ang primary consideration, yung public interest. Ngunit, dahilan po sa kakulangan ng panahon, wala na pong panahon ang Kongreso ng Senado, mga senador at congressman, para suriin isa-isa, para examinin isa-isa yung mga resulta ng BICAM conferences. Yan po ang katotohanan. Opo. And thank you, sir. Thank you po, Senator. Pero, Senador, sa ilalim po ng ating konstitusyon, required ang Congress na lahat ng proceedings ay magkaroon po ng record o journal. Dito po sa BICAM na ito at small committee na ito, bakit po walang record na maari pong pagbasihan ng taong bayan kung sino mga nagdesisyon para po sa pagsisingit ng 288 billion o anumang pong mga pork barrel na ito? Kasi nga, wala pong record paging itong small committee. Di ho ba provision ng batas yan na lahat ng proceedings at journal po ng Kongreso dapat may record? No, tama po yan. May record dapat. Ngayon, dito po sa nangyayari sa BICAM, yung record ay ang result ng small conference committee work. Yun po kung ano nakalagay sa committee report. Dapat po mabigyan ng pagkakataon na suriin at examinin ng mga members ng BICAM yung pong result ng small committee. At pagkatapos, bago i-approve, theoretically, dapat pag-usapan at doon po makikita ng publiko kung anong nangyari doon sa small committee report. Yung nga po, pero ang problema po, Senator, wala pong record noon. Walang record. Kasi ngayon po, no, kung ating pong gusto natin malaman, sino ba responsable? Who decided ultimately na magsingit ng 288 billion sa public works budget? Sino ba? Sino ba nag-usap dito? Sino ba nagkasundo dito? Wala pong record yun. So ang taong bayan ay bulag sa katotohanan. Ano ba talaga ang pinag-usapan? Sino mga nagdesisyon dito nga sa mga pork barrel na ito? Tama po yan, Ted. Kaya isa sa mga dapat compromise na lang, given the pressure of the time to enact the budget, dapat isa gawang publiko kahit i-open sa public yun pong small committee deliberation para po makita ng taong bayan. Kahit po dapat po doon po yung i-reduce sa ang kasalukuyang practice, yun pong pag-uusap tungkol sa budget ay nasa small committee. Dapat yung deliberation ng small committee open to the public para po media may record kung sino nag-propose ng alin dahilan po sa transparency at makikita ng taong bayan kung sino ang naglagay ng ganyang item sa budget. Senator, pahabol na lang po, panghuli na lang. Kanina na-mention po ninyo na yung framework ng education sector at saka yung usapin ng ibang issues on budget pwedeng dalhin sa Supreme Court. Meron na bang naging precedent nito in the past na dinala yung budget sa Supreme Court? Well, E.S. Bersamin yesterday was very confident saying na in good faith naman ginawa so hindi dadalhin yan sa Supreme Court. But then meron na bang nangyari nito in the past? And ano yung senaryo na pwede nating asahan? Kasi 2025 na po tomorrow. Kung hindi ako nagkakamali, mayroong mga kaso ngayon sa
mayroong pending cases ngayon. Halimbawa, yung paglipat noong PhilHealth funds doon sa general appropriation sa pundo ng gobyerno. Kung hindi ako nagkakamali, yan po ay nasa Supreme Court. At ito po'y kasama na sa usaping tama ba ang allocation ng budget doon po sa PhilHealth. At yun po ay kung wala mang umabot pa sa Korte Suprema, ito po ay talagang pwedeng dalhin sa Korte Suprema on a constitutional issue. Tama po ba na inalis natin yung appropriation para sa PhilHealth, notwithstanding the fact na mayroong batas na nag-authorize dito. So, yun po ay pwedeng maging kaso sa Korte Suprema. Okay. Senator Frank, muli po, marami pong salamat sa inyo pong panahon. Kami po ay natuto po sa ating pinag-uusapan na napaka-importanteng isyong pambayan. Mabuhay ka, sir, and we'll see you again.